Ang nakaraan, nakatapat ng ating bida ang isa sa mga apostle ng White Blood Cult. Dito ay talagang sinusubok ito ng kalaban kung hanggang saan ang kaya ni Raon. Nang gamitin na ng kalaban ang isa sa nakakapagod nilang teknik ay tingin niya doon nababagsak si Raon, kaya lang sa huli gamit ang espada nitong espesyal ay nagawa pa rin nitong sanggain ang napakalakas na pag-atake, kaya lang talagang napaluhod si Raon at mukhang napagod ito ng husto. Pagpapatuloy, sabi ng kalaban sa ating bida habang nakatingin ito kay Raon na nakaluhod ngayon sa kanyang harapan, mukhang hanggang dito kanalang bata, puna nito na narating na ni Ron ang sukdulan nito. Pero habang hindi pa ito umaatake, napag-isip-isip rin ito na kakaiba si Raon, iyon ay dahil nagawa nga ng ating bida na saluhin ang external energy nito gamit lang ang sword energy ng ating bida, iyon ay dahil kadalasan at ang normal na mangyayari ay lalamunan lang ng external energy ang mga gumagamit ng sword energy ng walang kahirap-hirap, pero iba ang nangyari ngayon. Biglang napangiti pa ang kalaban sa napansin nito sa ating bida, sabi nito, kung susuriin kong maigi, palagay ko ang espada mong iyan ay hindi normal. Puri ng kalaban sa espada ni Raon, dahil nga isa ito sa dahilan kung bakit nagawa ni Raon sanggain ang ganung uri ng pag-atake. Dagdag pa ng kalaban, ang espadang iyan ba ang dahilan kung bakit mo nagawang saluhin ang pag-atake ko? Dito ay nakaluhod pa rin si Raon, pero sumagot ito ng nakangiti, at nagsabi, ewan ko, baka. Sagot nito sa kalaban, pero sa isip niya alam niya na ito ang tumulong sa kanya para saluhin ang pag-atakeng iyon, dahil ang espada rin ngayon ni Raon ay naglalabas ng apoy na aura. Ang espada ng ating bida ay nalikha sa pamamagitan ng ibang espesyal na pamamaraan, dahil doon may kakayanan ang espada ng ating bida na pataasin ng sobra ang aura ng gumagamit nito, kaya kung hindi dahil sa espada na ito, tiyak na nagtamo ng matinding pinsala si Raon sa pag-atakeng iyon ng kalaban. Ang kalaban ni Raon ay nagtataglay ng external energy na naglalaman ng pagnanasang pumatay ng husto, isang lakas na matatagpuan sa mga naabot ang lakas ng pagiging master. Kaya kung haharapin ito ni Raon gamit lang ang mga normal na pamamaraan tiyak na magpapaalam na siya ng maaga sa kwentong ito, o kaya ay maging kwento na lang talaga siya. Matapos ng mixing palitang ng salitaan, agad nang tumayo si Raon, hawak pa rin niya ang kanyang espada gamit ang kanyang dalawang kamay, na nakahanda na naman sa susunod nilang salpukan, kaya lang biglang may nakitang hindi inaasahan ng ating bida. Ayun na nga, si Martha na pasaway ay muling sumugod ngayon para atakihin ng palihim ang kalaban, na akala mo naman talaga ay makakaisa ito, pero alam ng kalaban ang gagawin ito ni Martha. Sabi ni Raon, walang utak talaga, Martha hindi uubray ang pinaplano mo. Sabi nito sa sarili habang nag-aalala para sa buhay ni Martha, na ngayon ay nalalapit na nitong matagpas ang kalaban. Dito ay natutulala na lang talaga si Raon sa mga pinaggagawa ng mga mahihina niyang kakampi. Sabi nito sa sarili, bakit ba kumikilos na lang si Martha ng padalos-dalos? Meron ba ito ngayon ay ang init ng ulo? Pagtataka nito. Kaya lang nang makita niya ng malinaw ang mga mata ni Martha, dito niya nasabi na nasa katinoan na itong dalaga, hindi na ito tulad noong una na parang baliw, kaya tiyak na niya ngayon na nasa katinoan na si Martha. Dahil doon, naghahanda ngayon itong si Raon sa mga susunod na mangyayari. Alam niya na may plano si Martha, kaya kailangan niyang masamantala ang pagkakataon na iyon para makapagbigay ng isang matinding pag-atake sa kalaban sa hindi nito inaasahan na pagkakataon. Ang dami ng sinabi sa pangyayari, pero si Martha nasa ere pa rin, dalawang kamay nitong hawak-hawak ng mahigpit. Ang kanyang sandata, dahil balak talaga nitong puruhan ang kalaban ngayon na hindi nakatingin sa kanya. Sabi ng kalaban, tignan mo nga naman, may isa na namang insekto ang papalapit sa akin ngayon, tirisin ko kaya. Sabi nito. Sabi ng kalaban, alam munting insekto, na si Martha ngayon ay nagulat nang humarap bigla ang kalaban sa kanya, na alam pala ng kalaban ang lihim na pag-atake niya, na ngayon ay isang matinding pagwas-iwas ng sandata mula sa kalaban ang papunta ngayon kay Martha. Kaya lang talagang palaban ng Amazona na ito, sabi niya, angas ka, hindi mo ako mapapatay ng ganun-ganun lang, buwisit ka, sigaw nito na talagang binuhos na niya lakas niya sa pag-atakeng ito. Ayun na nga, talagang may sadamo itong si Martha, dahil hindi ito nagawang pabagsakin ng kalaban ng ganun-ganun lang, matindi pa sa lamok si Martha, dahil ang ginawang pag-atake ng kalaban ay nagawang mahawi ni Martha pa ibaba, na ikinabigla nito, ang teknik ni Martha ay ang tinatawag na continuous flow, sword technique, ang Great Mountain Cleaver. Anong,
Gulat na sabi nito, dahil hindi niya inaasahan na may ganung uri ng pag-atake ang isang insekto na dapat ay isang pitik lang niya, kaya nabulaga ito sa pangyayari. Dahil nakita na ni Raon ang pinakatumpak na pagkakataon, hindi niya sinasayang ang sandaling ito, kaya nagmamadali siya, nagngalit ang mga ngipin na gustong tapusin ang kalaban, kaya hinigpitan nito ang hawak sa espada. Napakabilis, parang kidlat na dumaan si Raon, na nag-iwan ng bakas ng apoy sa danaraanan nito. Ayun na nga, tagumpay ang ating bida sa ginawa nitong pag-atake, palapag pa lang si Martha ay nakakombo na si Raon para sundan ang ginawa nito, na hindi rin inaasahan ng kalaban ang pag-atakeng iyon. Ang technique na ginamit ni Raon ay ang Thousand Flames technique, ang Setting Sun. Ang isang ito ay napapaligiran ngayon ng Golden Fire Aura ni Raon. Ito ang naiwan na aura ng ating bida sa pag-atakeng pinakawalan niya, kaya lang walang makikita na malubang pinsala rito. Dito ay makikitang naiinis si Raon, sabi niya, kainis, ang babaw noon, sabi nito, iyon ay dahil ang ginawa niyang pag-atake ay hindi niya naramdaman na bumaon ang espada niya sa katawan ng kalaban, kaya palagay ni Raon ay nagawa ng kalaban na umiwas sa huling sandali, sa pamamagitan ng pagpihit ng katawan. Ayun na nga, nakaisa ang ating bida. Salamat sa ginawa ni Martha. May sugat na ngayon sa bicep ang isang ito, kaya lang tulad ng hinala ni Raon hindi niya napuruhan ang kalaban at nakaiwas pa sa pamatay sanang pag-atakeng iyon. Sabi kalaban, habang nakikinig ang dalawang ito, ang isang tulad ko na tanyag at dakila ay nakatanggap ng pinsala sa mga tulad ninyong mga insekto, pagkamangha na may halong pagkadismaya ng kalaban, dahil hindi niya inaasahan na ang mga mas mahina sa kanya ay nagawa siyang sugatan ng mga ito. Na si Raon naman ay nakakunot ang noo nito. Habang nasa likuran sila Raon at Martha ng kanilang kalaban, nagsalita ang isang ito, hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyong ito, nakikipaglaro lang ako pero sinugitan ninyo ako. Dito ay nawala na ang ngiti sa mukha nito, at nagsabi, gagawin kong abo kayong lahat. Inis at galit na sabi nito na nakataas ang kanyang braso ngayon na hawak ang sandata nito na parang lagare. Ayun na nga, nagpakawala na naman ng pag-atake ang kalaban, gamit ang external energy nito. Lumitaw ang mga matatalim na blood aura mula sa kalaban, lahat ay patungo sa ating bida at kay Martha, na parehas ngayon na umiiwas na hindi mapuruhan. Paktay na, galit na ang Makong, sabi ni Raon nakita sa mukha nito ang pag-aalala, dahil ang mga pag-atake ng kalaban ay hindi na tulad ng una, gusto mas matindi at mas delikado ngayon. Sa kakatalo ng ating bida at ni Martha, nabangga na ang dalawang ito sa hagdan sa likuran nila ng hidni nila na mamalayan. Kainis, mas malakas na ang mga pinakakawalan niya ngayon kaysa noon una, mukhang papatayin na nga kami nito ngayon, pag-aalala ng ating bida, napawisan na ngayon. Napatanong siya sa sarili kung okay lang ba si Martha, kung naiwasan ba nito ang pag-atake kanina ng kalaban, kaya lang nanlaki na naman ang mata ni Raon sa kanyang nakita. Ayun naman pala, ang kalaban ay naririto na uli sa kanyang harapan ngayon, nilagyan ng aura ang kamao nito na buong lakas na pasasabugin ang pagmumukha ng ating bida, dahil inis na inis ito kay Raon sa sugat na natamo niya. Buwisit, nagawa kagad niyang lumapit ng ganun kadali, sabi nito sa sarili, na agad niyang inilagay ang kanyang kamao habang pilit na umiiwas sa matinding pinsala sa pag-atakeng ito. Ayun na nga, dahil sa bilis ng reflexes ni Raon, naiwasan nito ang direktang pinsala, nagawa niyang sanggain ang pag-atake gamit ang kanyang kamao, kaya lang sa laki ng pagkakaiba nila ng lakas, tumilapon palayo si Raon sa ginawa ng kalaban sa kanya. Bagsak uli si Raon, bagbog sarado na ang ating bida sa kanyang katunggali ngayon, agad na lumapit ang kalaban, at nagsabi, hindi ko naisip na magagawa akong sugatan ng isang expert level na swordsman na tulad mo, at hanggang ngayon ay buhay ka Perrin. Sabi ng kalaban, na dapat ay matagal nang patay si Raon, pero ngayon ay buhay Perrin sa kabila ng mga matitinding pinakakawalan ng kalaban. Muli na naman itong inilalabas ang kanyang blood aura, at nagsabi sa ating bida, gusto ko lang sana makipaglaro sa iyo dahil nababagot ako, pero nagbago na ang isip ko, sabi nito kay Raon na naka-stare down ngayon sa ating bida na nakaluhod ngayon. Dagdag pa nito, papatayin kita, at ipaparamdam ko sa iyo ang napakasakit na kamatayang pagsisisihan mo, at kukunin ko ang lahat ng dugo mo sa katawan at gagawin ko itong inumin ko, gigil at galit na sabi nito kay Raon. Patay ka ngayon bata, sabi nito na muling naghahanda at magpapakawala ng matinding pag-atake sa ating bida, na handa na talaga siyang tapusin ang buhay ni Raon ngayon.
Ang ating bida naman ay talagang hindi papayag na mamatay lang ng ganun-ganun. Ang kanyang golden flame aura ay patuloy pa ring naglalagablab ng gusto, sabi ni Raon, hindi. Ang isang tulad mo ay hindi magagawang patayin ang isang tulad ko, sabi ng ating bida na mukhang may alas ito. Sabi ni Raon, ikaw ang siguradong mamamatay sa lugar na ito. Matapang na sagot ng ating bida sa kalaban nito, na dahan daw ang naglalakad na pinapaikutan ngayon ng kanyang golden flame aura. Dito may kakaiba sa paraan ng paglakad ng ating bida, para bang pumipitik-pitik ang paa nito na nakatingkayad sa lupa na parang isang dancer, at kasabay nito ang pagliyab ng kanyang golden flame aura. Iyon ay dahil gumagamit ito ngayon ng Supreme Harmony Steps, isang kakaibang paraan sa paglakad. Dito ay nagulantang ang isang ito, iyon ay dahil ang balak niyang patayin ay nawala sa kanyang harapan, at hindi niya namalayan ay napunta na sa likuran niya ang ating bida. Alam na niya na nasa likuran na si Raon, kaya napalingon ito sa kanyang likuran, at nainas sa nangyari, putik na batang ito, malapalos, anong footwork ang ginagamit niya, pagtataka nito, dahil sa isang iglap ay nasa likuran na niya si Raon. Matapos noon, ay muling nagliyab ang kinatatayuan ng ating bida, tanda na muling gumalaw si Raon. Ayun na nga, dito ay nagmamadali si Raon na muling sumugod sa kanyang kalaban, na hindi pa nakakaikot ng buo ang kalaban nito. 1000 Flames Technique, 10 Flames Fire Dragon S Breath, tawag ni Raon sa kanyang pamamaraan ngayon na kanyang pakakawalan. Dito ay nangingiti-ngiti ito na may halong inis, aba lalaban ka na rin ng seryoso bata, sa tingin mo ba may magagawa itong apoy mo na tapusin ako? Tanong nito sa ating bida na pa. Actress na ngayon ang talon nito. Ayun na nga, sa isang iglap ay bigla na namang nawala ang ating bida sa harapan ng kalaban, na parabang nag-teleport ito bago makalapit sa target nito, na ngayon ay nasa likuran bandang taas ang ating bida, nakitang-kita na walang depensa ang likuran ng target nito. Agad na humarap ang isang ito kung saan naroroon si Raon, at nagsabi, asa ka boy, akala mo tatalab sa akin yang mga pakano mong iyan? Galit na sabi nito, sabay pakawala nito ng aura sa kanyang kamay papunta sa ating bida. Alam na alam ng kalaban ang pakano ni Raon, ang matinding apoy raw na pinakakawala ni Raon ay para lang takpan ang paningin ng kalaban at makaatake ng palihim sa kanya, kaya ngayon ay sinasabayan niya ng kanyang aura ang pagsugod ni Raon. Nakangiti ang isang ito, dahil alam niya na kayang-kaya niyang tapatan ang flame aura ni Raon gamit lamang ang kanyang pure blood technique, tiwala ito sa pamamaraan niya na hindi na siya maiisahan pang uli ng ating bida. Kaya lang, biglang nanigas ito sa gulat, nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita, hindi makapaniwala sa katakatak ang pangyayari na naganap. Ano yan, ang kanyang espada ay walang aura. Pagtataka nito, dahil nang tumama ang pure blood technique ng kalaban sa espada ni Raon ay hindi ito nawasak, hindi tumilapon, dahil ang aura na lumalabas rito ay hindi na aura ni Raon, kundi ang espesyal na katangian nito. Hindi lamang iyon, dahil hindi naman kasi isa lang ang espada ni Raon, may isa pa itong sinumpang espada, ang kanyang blood sword na gawa mula sa mga nilalang na pinatay ng White Blood Cult, na nabuo para lang sa isang misyon ang patayin ang mga pumatay sa kanila. Ang espadang ito ay hindi tinatabla ng pure blood technique ng kalaban, kaya gigil si Raon na itarak ito sa puso ng kalaban. Ganito ang ginawa ng ating bida, dahil inaasahan niya na mag-counter ang kalaban gamit ang pure blood technique. Sabi ni Raon, kahit anong pure blood technique pa ang gamit mo, may espada ako na kayang hiwain, o tumagos sa pure blood ninyo. Ito ay ang True Soul Sword. Ito ang kanyang tunay na pag-atake na gagamitin ngayon. Gamit ang abilidad ng espadang ito, kayang-kayang patayin ni Raon kahit ang isang apostle na mula sa White Blood Cult. Dito ay natulala na lang ang isang ito sa nangyayari, bakit raw may ganong espada na pangontra sa kanilang mga abilidad? Dahil kung ganito ang mangyayari mawawalan sila ng saysay, at talagang matatalo lang ng mas mahina sa kanila tulad ni Raon. Habang bumubulusok pa ibaba ang ating bida, sabi nito, Raon Zeghart, Style Sword Technique, First Form, tawag ng ating bida sa kanyang personal na gawang abilidad sa espada para lang talunin ang kalaban. Dito ay natatarante na ang isang ito, alam niya na delikado ang gagawin ng ating bida, na maaari niya itong ikasawi pag hindi niya ito naiwasan o nasanggaman lang. Kaya lang masyadong mabilis ang pangyayari, parang isang hangin na dumaan lang ang ating bida sa kalaban nang walang kahirap-hirap na nahiwa na niya ang kalaban.
Ang teknik na pinakawala ni Raon ay ang Forced Barrage, ang teknik na nabuo nito sa tulong ng cold energy sa kanyang katawan na mula kay Wrath. Kamusta na kaya ang kalaban, buhay pa kaya ito o tuluyan ng napuksa ng ating bida? Abangan!